Natapos na natin ang Ilocos Sur, kaya dadako naman tayo sa Ilocos Norte. Feeling ko, unti-unti ko nang nararating ang dulo ng Pilipinas sa may bandang Hilaga. Ito na yung part 2 ng ating biyaheng Norte. Dati palagi tayong papuntang South. Ngayon, nabigyan naman tayo ni Lord ng opportunity para makapag-explore sa kabilang side. Thank you Lord for this wonderful experience na kasama ang aming pamilya. Dati pangarap ko lang makarating dito. May mga nag-aya din sa akin noon. Pero feeling ko hindi pa right time para puntahan ko to. Tapos ngayon, nandito na ako. Grabe kung makareact hala mong nasa ibang bansa. Napaka-OE. OE means over-emotional. Naniniwala ako na lahat tayo may power of manifestation. In psychology, manifestation generally means using our thoughts, feelings, and beliefs to bring something to our physical reality. Hindi man ito yung saktong naisip ko noon, pero lumagpas pa sa aking expectations. Nai-imagine ko pa dati na siguro kapag pupunta ako dito, makakapal na jacket yung suot ko. Mukhang ibang norte yata yun ah. Baka norte na ng mundo yun, hindi lang ng Pilipinas. I-manifest din natin yan. Naniniwala ako na kapag God's will, mapupuntahan ko yan. Pero kung hindi, wag na lang. Mahirap ipilit yung hindi para sa'yo, kaya hindi pa sa ngayon. Mag-focus muna tayo sa kung ano ang meron. Kung ano ang nasa harap mo sa kasalukuyang panahon. Maya-maya lang magiging memories na yan. Makakasama na yan dun sa nakaraan na hanggang ala-ala na lang. Kahit anong tumbling at lupasay ang gawin mo, hindi na yun babalik. Kaya matuto tayong mag-let go and let God. Hala, ang haba na pala ng naging intro ko. Ayan na, welcome to Ilocos Norte. Hapon na nung nakarating kami dito. Tamang-tama, hindi na mainit at papalubog na ang araw. Ganito yung best time para bumisita sa ganitong solemn na lugar. Nandito pala tayo guys sa isa sa mga unique na simbahan dito sa Pilipinas. Idineklara ito ng Philippine government bilang National Cultural Treasure noong 1973 at itinalaga naman bilang isa sa UNESCO World Heritage Site under the Collective Group of Baroque Churches of the Philippines noong 1993. Ito pala guys ang San Agustin Church o mas kilala sa tawag na Poway Church na sinimulang itayo noong 1694 at natapos naman ang construction noong 1710. Ito pala ay mga 300 years old na mahigit. Unique ang simbahan na to dahil sa 24 buttresses na nagsusupport sa wall tuwing may malalakas na lindol. At kapansin-pansin din ang bell tower na nakahiwalay sa mismong simbahan. Ito ay nagsilbing observational post ng mga katipuneros noong panahon ng mga Kastila at ng mga gerilya noong panahon ng Hapon. After nga sa simbahan, nandito na tayo sa transient house kung saan kami nagstay. Maganda dito guys at napakalinis din. Dito kami nagstay overnight hanggang hapon bago kami dumiretso sa Lawag at Pagudpod. Ito yung napili namin dahil malapit sa mga pasyalan. Hindi ko na idedetalye yung Sand Dunes adventure namin dahil mas nauna na yung na-upload. Isa lang masasabi ko, hindi kompleto ang biyaheng norte namin kung hindi namin to na-experience. Pati yung mga bata, sobrang nag-enjoy dito. Alright, nandito naman tayo ngayon sa ating next tourist attraction, ang Malacanang of the North na sinasabing tourist magnet dito sa Ilocos Norte. Pero bago yan, ipapasyal ko muna kayo sa China. Sa Chinese Garden lang pala. Tamang-tama, magcha-Chinese New Year pa naman. Ang ganda ng vibe dito guys. Pagpasok pa lang ng garden na to, parang instant nag-teleport ka na sa China. Parang hindi mo mafe-feel na nasa Pilipinas ka pa rin pala. Ang ganda, Instagrammable lahat ng angulo. Ito pala guys, ang garden ng Malacanang of the North. Tara na, babalik na ulit tayo sa Pilipinas. Simulan na nating alamin ang brief history nitong mansyon. Ito ay kinoconsider na pinakamahalagang landmark dito sa probinsya ng Ilocos, na naging official residence o rest house ng late President Ferdinand E. Marcos at ng kanyang pamilya tuwing bumibisita sila dito sa probinsya. Meron silang simple pero eleganteng mga furnitures and interesting art pieces. Makikita mo din dito ang mga antik na kagamitan. Ang dalawang palapag na mansyong ito ay regalo kay late President Ferdinand E. Marcos ng kanyang asawa na si Imelda Marcos noong 60th birthday niya. Ang dating bahay bakasyonan ng pamilya Marcos ay isa na ngayong museum at naging paboritong venue para sa kasalan at iba pang malalaking events. Tanaw na tanaw naman dito sa veranda ang napakagandang view ng Poway Lake. Agrikultura mo naman makikita na pinagtuunan talaga ng pansin ang agrikultura noong panahon ng kanyang panunungkulan. Ganon din sa usapang military forces. Masasalamin sa bahay na to kung anong klaseng pamumuhay ang meron sila noon. Wala akong ibang masasabi kundi sana all. Nakakamanghang isipin kung paanong naging saksi ang isang lugar sa mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Kung nakakapagsalita lang yung bahay na to, napakarami siguro niyang gustong ikwento. Mga usapan at mga alaala na pwedeng maging susi sa mga katanungan sa tunay na nangyari sa nakaraan. Yun lang ulit ang gusto kong i-share. Bye-bye!